Yes po, isang magandang hapon po, bagamat maulan mga kabarangay. Ito po ay follow-up content ko lamang doon po sa ka-upload ko lamang po kanina patungkol sa lapse in tulo. Dahil napakarami pong nababasa sa mga comment sa akin man o sa ibang content creator patungkol po dito sa yes po, marami po ang magkakaibang paniniwala ang naglalabasan dahil nga po sa issue na ito na lapse in tulo. Ang iba po ay ang paniniwala kapag ito po ay naging lapse in tulo, ito po ay talagang batas na. At mapopos po na ang halalan sa December 1, 2025 at tuloy na sa November 2, 2026. Yan po ang paniniwala po ng iba. Ang iba naman po ay sinasabi na kapag yan po ay nag-lapse in tulo na nga, ay mahihirapan na daw po na magpipetisyon si Atty. Makalintal o ang sino man. Dahil hindi na daw po pwede itong i-contest o petisyonan dahil lapse in tulo na nga at ganap na batas na. Mga kabarangay, mga paniniwala po na lihis sa katotohanan na akin pong sasagutin. Yes po, sasagutin po yan ni Coiners Ring na bobo. Yung mga paniniwala po na nabanggit kanina ay malayo po sa katotohanan. Heto po ang katotohanan, pakinggan po mabuti. Nabanggit ko na po sa naunang content ko kanina lamang na kapag yan po ay nag-lapse in tulo, pinitisyon, mga kabarangay, makakarating po yan ng Korte Suprema. At nasa korte na po ang magiging desisyon kung sino ang kakatigan. Ngayon, yung pong parang kasagutan nito doon po sa nag-iisip, naniniwala na hindi na po pwedeng kontesan yan, mga kabarangay, sinabi ko na nga po, yung mga dahilan na pwedeng i-contest o kontesan po ang lapse in tulo. At ang kasagutan ko naman po doon po sa naniniwala na mahihirapan na o hindi na pwedeng i-contest ito. Mga kabarangay, mas lalo po na tumibay at lalo po na lumakas na matutuloy na po ang halalan sa December 1, 2025 kapag yan po ay nag-lapse in tulo. Dahil yan po ay pipetisyonan. Okay, paliliwanag ko po ng dahan-dahan. Kapag yan po ay pinirmahan ng Pangulo, ibig pong sabihin yan ay gusto ng Pangulo na matuloy ang batas na yan. Kapag yan ay hindi pinirmahan ng Pangulo at umabot ng lapse in tulo sa 30 days, ano po ang iisipin ninyo? Ano ang iisipin ng Korte? Iisipin po ng Korte na kaya pinabayaan yan ng Pangulo na mag-lapse in tulo. Kaya hindi niya pinirmahan yan ay dahil may pag-aalinlangan siya. Naiintindihan po ba mga kabarangay? Dinahandahan ko lang Kung yan po ay pinirmahan ng Pangulo at kinontes, siyempre po, kapag yan ay nakarating ng Korte Suprema, dahil pinirmahan nga ng Pangulo yan at naging ganap na batas, nasa isip po ng mga ating mga justices ay gustong-gusto ng Pangulo yan. At yan ang gusto niyang mangyari. Taliwas po, doon sa hindi niya iyan pinirmahan, iisipin po talaga ng lahat. Lalong-lalo na yung mga justices na may reservation nga siya. Ibig po sabihin ay may alinlangan, pagdududa siya kaya hindi niya yan pinirmahan, na lalong magpapalakas nga po sa petitioner. Mga kabarangay, dalawang haka-haka na po ng bobong si Coiners Ring ang natupad. Yung una po, gusto ko sana mangyari na 2026 na nga maganap ang eleksyon para magkaroon ng extension kahit 1 year para mapunuan yung 2 years at mag 3 years. Nangyari nga, ang daming batikis nga nun, ang sabihin ko yan Kaya lang talagang kahit gusto natin, kung batas po ang magdidikta, wala tayong magagawa. Ito na nga po, yung pangalawa naman, na sinasabi natin, kahit marami na yung nagsasabi, kahit reliable pa yan, napipirmahan nga yan ng Pangulo sa August 12, isa po tayo sa nagsabi na baka hindi po pirmahan niya ng Pangulo. Hindi po niya yan pipirmahan dahil ilang araw na lang lapse in tulo na siya. So yan na po na pwede ang na mangyari nga.
At meron pa po akong dalawang haka-haka na hula. Ito po yung sinabi ko rin na dati sa isang content ko na baka kailangan yung mga aspirant gumalaw-galaw na. Baka i-move pa itong filing of certificate of candidacy sa September. Baka i-move sa September yan. Dahil baka sabihin ng COMELEC, gahol na sila sa oras. Kaya kailangan mag-file na kayo ng September. Dahil may October ay may barang election. Isa pa po yan sa haka-haka ko na baka ma-move nga yan ng mas advance, mas maaga. Kaya galaw-galaw na mga aspirant. At ang isa pa po na haka-haka o hula ng bobong na si Coiners Ring, kapag napetisyon na po yan, naglapse in tulo na, nagpetisyon na po si Attorney Makalintal. Ito po yung haka-haka at hula ko po. Mabilis pa sa alas 4 o parang kidlat ang magiging sagot po ng Korte Suprema, TRO. Yes po. Ang nakikita ko po ay mabilis na sagot na TRO po ng Korte Suprema sa usaping yan. Kaya sabi ko nga, handa na kayo, maghanda-handa na kayo, mga nakaupo at mga gustong humabol. December 1, 2025, 100%. 101% pala. 101%. Tuloy na yan. Kaya po, muli, sa mga aspirant, wag na ninyong sasayangin yung panahon. Maglakad-lakad na kayo. Ayusin na ninyo yung dapat ayusin. Kung buo na yung inyong grupo, kung buo na ang mga leaders ninyo, ay parang nagmi-meeting na maliliit na kayo sa bawat purok. At kailangan, sabi ko nga sa inyo, kailangan handang-handa po kayo. Kailangan kahit papaano may budget kayo. Dahil money talks. At ang pinaka-importante po sa lahat, ito po, lalo na po sa mga kagawad. Kailangan po, sa pagtayo po ninyo sa entablado, sa inyong mga pamiting, ay meron na po kayong mga programa na sinasabi sa mga tao na inyong gagawin kapag kayo ay nanalo. Mga ordinansa o resolution. Dahil yan po ang trabaho ng isang kagawad, ang gumawa po ng batas. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na sa 2 taon na hindi tayo pwede o wala pa tayong nagagawang batas. Kung wala pa po tayong nagagawang batas sa loob po ng 2 taon, wala po tayong ginawa. Hindi po tayo epektibong leader, mga kabarangay. At kung kapitan naman po ang ating aabulin, yes po, kailangan kakombine talaga natin yung mga kagrupo natin na hahabol, na kagawad. Para po, meron ka ring plataforma na ihahayag na iyong mga gagawin. Kung ikaw naman po ay dating nakaupo at magpapare-elect ka lamang, kailangan malaman ng tao ano ba yung mga ginawa mo, ano ba yung mga pinaggagawa mo, saan napunta yung pondo o budget ng barangay, at ano pa ang iyong gagawin kapag muli kang nanalo. So sana po mga kabarangay ay nakatulong o pwedeng makatulong ito pong mga salamat po pala doon po sa nag-PM sa akin na dati nagbabas. Dati po ay talagang masasakit yung mga sinasabi sa akin. Humingi po siya ng sorry at isa daw po siyang kagawad. At inamin sa atin na wala pa nga daw siya nagawang ordinansa o resolusyon. At dahil nga daw po sa nakita niya yung katotohanan po ng ating sinasabi, ay handa pa rin po siya na humabol. Pero nakahanda na po siya dahil may mga ordinansa po at resolusyon na siya na ipapile ito pong mga araw na ito o mga susunod po na mga araw. Salamat po. Ako naman po ay wala naman pong problema sa mga ganyang bagay. Madali po tayong magpatawad. At saludo po ako sa inyo dahil tumatanggap po kayo ng kamalian. At siya po ang maganda sa isang nanunungkulan, yung tumatanggap tayo ng kamalian. Sa mga nag-PPM naman po, nagtatanong, humihingi po ng tips na kahit papaano ay nasa sagot naman natin, ay maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Lalo pa po akong mananaliksik at ibibigay po ang lahat ng aking kaalaman para po sa estratehiyang pambarangay, mga kabarangay. At muli po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel,
kayo po ay aking malugod na inaanyayahan. Mag-subscribe, pakiclick po yung notification bell at all para palagi kayong updated sa aking mga bagong videos. At pakiusap naman po, paglalambis mga barangay, pakishare naman po yung aking video. I-share po ninyo kung naniniwala kayo at nagustuhan po ninyo para mas malawak at malayo po ang mararating at marami po ang makakapanood. Maraming salamat po, Koy Nursing.